Magandang umaga sa bawat isa. Yan, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ayan, ang kapayapaan niya, kabutihan niya, at ang kanyang katagumpayan ay manahan at dumaloy sa ating pong buhay. Purihin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, salamat nandito ka. Praise the Lord. Thank you for coming. And may the Lord continuously bless you, strengthen you, and fill you with His presence. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Last Sunday, I shared that Jesus sets the captives free. Pinag-usapan natin, narinig natin, naintindihan natin, si Jesus nagpapalaya. Amen? Si Jesus nagbibigay ng kalayaan at si Jesus ang ating Panginoon ay patuloy na gumagalaw at kumikilos. Hanggang ngayon, siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. So today, I will preach this message about Jesus opens the blind eyes. Ang Panginoong Hesus ay nagbubukas ng paningin ng mga bulag na mga mata. Physically and spiritually, ginagawa niya yan. Dahil siya ay patuloy na gumagawa ng himala. Hindi siya nagbabago. So our text is in Luke 4, verse 18. Sinasabi natin ito lagi upang ma-inculcate sa ating isipan, sa ating puso, yung mission statement ng ating Panginoong Hesus. At ito rin ang maging mission statement natin sa ating buhay. And Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." That is the word of Jesus. That is His mission statement. And Jesus' ministry is directed to those in need. Ang focus ng ministry ng ating Panginoong Hesus ay naroon sa mga nangangailangan. Doon sa mga mahirap, to the poor, to the broken-hearted, the captives of sin, the blind, and those who are oppressed. Yun ang kanyang focus. And that should be also the focus of our ministry. For the poor, for the brokenhearted, for those who are captives in sin, na sila'y magkaroon ng freedom at magkaroon ng pagkakita at magkaroon ng kalayaan sa oppression. But today, we will look at the phrase, recovery of sight for the blind. The recovery of sight, yung pagkakita sa bulag, physically and spiritually. It says, someone said that physical blindness can be heartbreaking, but the spiritual blindness is a tragedy. Yung physical na pagkabulag ay heartbreaking. So masakit sa kalooban niya na meron kang mahal sa buhay, na nabulag physically, talagang ang hirap, no? But lalo na yung spiritual blindness, it is a tragedy, a trahedya. Yung nakakakita ka nga, pero spiritually blind. That is sad, but it is a reality. Yan ay katotohanan. Na may mga taong nakakakita, but spiritually bulag sila. That is why the mission of the Lord Jesus is to proclaim the recovery of sight to the blind. Yun ang kanyang purpose statement. Yun yung reason why Jesus came. To preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, pagalingin ng mga bagbag na puso, to set the captives free, and of course, bigyan ng pagkakita ang mga bulag. That proclaiming of the recovery of sight to the blind means the restoration of sight to the blind and clarity of the vision to those spiritually blind. So yung mission na ito ng Panginoong Jesucristo ay yung pagpapanambalik ng mga bulag sa kanilang paningin.
And of course, yung clarity ng vision o yung kanyang spiritual eyes ma-open. Yun yung purpose o yung ibig sabihin ng proclaiming the recovery of sight to the blind. Ngayong umaga, mga kapatid, maraming tao bulag. Spiritually, hindi man physically, kahit tayo. At one time sa buhay natin, tayo po ay naging spiritually blind. And praise the Lord, Jesus came to our lives. Dumating siya sa buhay natin. Kaya nga, yung iba, nakaka-relate dun sa awitin na inaawit na Amazing Grace. Di ba? Na kapag inaawit yung Amazing Grace ng worship team, no, nakaka-relate ka na. Sinasabi, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kamangha-manghang biyaya, napaka ganda ng kanyang tunog na nagligtas ng mga makasalanan na katulad ko. That I was once lost, dating nawala, now I'm found. I was blind spiritually, but now I see. Amen? Praise the Lord. Sa bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ, we're no longer spiritually blind, but spiritually we can see. We have this opened eyes spiritually. But the problem today is, many people, marami pa ring tao, hanggang ngayon, sila ay bulag. Na alam na nila yung katotohanan, alam na nila na mali ang kanilang ginagawa, but still, they are still blind spiritually. Ano ba ibig sabihin ng spiritual blindness? Spiritual blindness refers to the inability to perceive or understand spiritual truths, concepts, and the works of God. Pagka sinabi ng isang tao spiritually blind siya, ibig sabihin hindi siya makaunawa, hindi siya makaintindi sa mga bagay na totoo spiritually, sa mga konsepto tungkol sa Panginoon, sa mga gawa ng Diyos. Spiritual blindness can be a metaphor or pwede itong comparison o paglalarawan ng kawalan ng pangitain, kawalan ng pananaw sa buhay, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagkaunawa o kamalayan sa mga spiritual na katotohanan at sa moral truths. So ito yung spiritual blindness. Pwedeng ngayong umaga, wala naman talagang bulag sa atin, literally, no? Physically. But maybe yung iba, spiritually blind na hindi makaunawa, na hindi makatanggap ng katotohanan, parang merong humahad lang, merong kakulangan ng pananaw at pananampalataya. In short, it is a figurative way of defining the lost and hopeless condition of sinful humanity. Ang pagkabulag spiritually ay isang trahedya sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi hindi niya maintindihan kung ano yung nais ng Diyos sa kanya. Hindi niya maunawaan kung ano yung tinatawag na kalooban ng Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, siya'y ligaw, siya ay nawawalan ng pag-asa. It is a sign of hopeless condition of sinful humanity. Ang pagkabulag spiritually, mga kapatid, ay willful rejection. O ito ay pag-reject ng katotohanan at kalooban ng Panginoon sa kanyang kasulatan, and it is an inability to see the truth of the gospel. Yung kawalan ng kakayanan na maintindihan. And so today, I pray that the Holy Spirit will enlighten our spiritual mind, our spiritual eyes for us to see. Magkaroon tayo ng clarity ng purpose sa buhay natin. So the question today is this: ano yung impact ng spiritual blindness? Jesus came to proclaim
recovery of sight to the blind. Of course, that is physical and spiritual in nature. But ano yung impact nun kung tayo nakakaranas, kung iba sa atin, nakakaranas sa palabang hindi mo maintindihan kung ano yung patnubay o yung gabay o yung pangunguna ng Diyos na kahit na mali ang ginagawa, kahit na kasalanan na yung ginagawa, still nabubulagan pa rin. So ano yung impact ng spiritual blindness sa buhay ng isang tao? Una po, the first impact is lack of purpose and direction in life. Kawalan ng layunin at direksyon sa buhay. Kapag isang tao spiritually blind siya, walang purpose yung buhay. In other words, without spiritual enlightenment and vision, many people will struggle to find purpose or meaning in life, leading to feelings of emptiness or aimlessness. Kapag walang kaliwanagan ng pagkakita spiritually, maraming tao nag-struggle sa buhay. Walang purpose ang buhay. In other words, meaningless ang buhay. Walang direksyon ng buhay. Kaya maraming mga tao nakaranas na tawag na emptiness, yung kakulangan. Na parang laging, ano yung kulang sa akin? Ano yung lacking sa akin? Kaya nga yung impact ng spiritual blindness sa maraming tao, ito ay kawalan ng purpose, kawalan ng kahulugan at layunin sa buhay. At maraming tayong nakikita na ganyang klase ng tao na walang purpose, walang direksyon ng buhay. Sabi ng Matthew chapter 15, verse 14, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Kapag ang bulag ay maakay sa kapwa niya bulag, sila mahuhulog sa hukay. Yun yung consequences. May mga taong bulag sa kanilang paniniwala sa Diyos, bulag sa kanilang relihiyon, bulag doon sa kanilang pamumuhay, na kahit na hindi tama, hindi matuwid yung pamumuhay, sila ay nabubulagan. And so kapag ikaw ay bulag, kapag isang tao bulag at nag-aakay ng kapwa bulag, parang isa lang mahuhulog sa hukay. Right? Ang tawag doon, kapag isang tao walang purpose, walang vision, hindi siya nagkakaroon ng tinatawag na spiritual perspective sa buhay niya. In other words, nagiging bulag at napapahamak ang buhay. Pangalawang impact ng spiritual blindness is lack of morals and ethical judgment in life. Kapag isang tao spiritually blind siya, kulang siya doon siya tawag na morals. Yung right life or ethical judgment in life. Yung bang, kumbaga, ito yung sasabi natin na mali na nga, hindi na nga tama yung ginagawa, pero still ginagawa niya pa rin. Mali na nga yung relasyon, pero nandun pa rin siya sa maling relasyon. Alam niya na ang alak ay nakakasira ng katawan, pero patuloy pa rin sa alak. Alam niya ang droga, sisira ng kanyang kaisipan at buhay, pero patuloy pa rin. Alam niya na sobrang paggamit ng gadget ay nakakasira ng mata, pero patuloy pa rin. Ano tawag doon? Spiritually blind. Are you with me? Kaya nga yung iba, kahit na si pastor nagpipreach, nandun pa rin sa cellphone nila eh. No? Kasi blinded sila doon sa sinasabi ng lingkod ng Panginoon. Naroon pa rin sa kanilang tinatawag na pansariling judgment. You see, spiritual blindness can lead to an inability to distinguish right from wrong. Ayan. Yan yung impact ng spiritual blindness. Nagkakaroon ka ng isang tao, kumbaga wala siyang kakayanan na ma-distinguish niya o malaman niya yung pagkakaiba ng tama sa mali. Yung mali sa kanya nagiging tama. At yung tama, minsan nagiging mali sa kanya. Alam niyo, sabi ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 4, verse 17, it says, this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles in the futility of their mind. Sabi ni Paul sa Ephesian believers, sabi niya, sinasabi ko ito na pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi dapat na lumalakad na gaya ng lakad ng mga hintil. In other words, hindi kayo dapat namumuhay na katulad ng pamumuhay ng ibang tao. Are you with me? Kasi mayroong ibang tao na namumuhay sila na mali na nga yung kanilang judgment, mali na nga yung decision nila sa kanilang buhay, at marami pa silang naisasama ng mga tao sa maling decision sa kanilang buhay.
Pagpunta rito sa church kanina, na-drive ako, may lumabas sa isang hotel na nakamotor at yung babae nakatakip ang mukha. Kasi nangangamba siya na makita sila na galing doon sa hotel o sa motel na yan na makita ng ibang tao. Kaya nagtatakip ng mukha. So, alam na natin yon, di ba? Kapag galing doon sa biglang liko, alam na natin na may ginawa sila doon. Pero nagtatakip sila ng mukha kasi alam natin na kaya sila nagtatakip ng mukha kasi mukhang may mali silang ginawa. Are you with me? Kaya may mga tao nagtatakip ng mukha kasi, there is something wrong. Pero pag pinapakita yung mukha, ibig sabihin, ginagawa nila yung ginagawa ng mag-asawa. Pero pag hindi mag-asawa ang gumagawa, yun ang problema. Ang tawag doon, lack of morals and ethical judgment in life. Kaya sabi ng verse 18, sabi niya rito, sabi ng Biblia, Ephesians chapter 4, verse 18, having their understanding darkened, being alienated from the life of God. So yung mga taong ito na gumagawa, na gaya ng ginagawa ng mundo, kumbaga nahiwalay sila sa buhay ng Diyos because of the ignorance, and that is in them because of the blindness of their heart. Kaya kahit mali ang kanilang pamumuhay, ginagawa nila kasi nga because of blindness. Because of spiritual blindness. And I pray that the Holy Spirit will give you this enlightenment. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. May mga taong nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa pagkabulag ng kanilang puso. So yung impact ng spiritual blindness, ano yun? Una, ay lack of purpose and direction in life. Second, lack of morals and ethical judgment in life. And third, it is lack of understanding resulting in the deception of the enemy. Kawalan ng pagkaunawa na nagre-resulta ng pandaraya ng dyablo. Kaya kapag isang tao spiritually blind siya, dinadaya siya ng dyablo. Nilulukuban siya ng kadiliman ng kaaway. Tandaan natin, sa mundong ito, merong spiritual battle na nagaganap between God and the devil. At sila ay after doon sa kaluluwa ng tao. Gusto ng Diyos na ang tao mapunta sa Kanya, ang kanilang kaluluwa. Gusto ng diablo yung tao mapunta sa Kanya. So merong spiritual battle. Kaya nga the Bible is saying, we battle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against wicked spirits. Every day yan. Merong battle. So, kapag ang isang tao spiritually blind siya, kumbaga, siya ay deceived. Merong deception ng kaaway. It is the result of the deception of Satan. Sabi ng Bible, again, in 2 Corinthians chapter 4, verse 3, it says, Paul says, even if our gospel is in some sense hidden, behind the veil, it is hidden only to those who are perishing. Kung ang aming gospel, ang aming dalang mabuting balita ay nakatago, hindi naiintindihan ng tao, no? Kaya nila hindi ito naiintindihan kasi nandun sila sa kapahamakan ng buhay. And verse 4, among them the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving. Ang diablo, no, kanyang binubulag ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya, yung mga hindi sumasampalataya, para ma-prevent sila na makita nila yung nagliliwanag na kaliwanagan ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo bilang imahe ng Diyos. So, it is the work of the devil. Yung spiritual blindness, mga kapatid, kaya yung impact nito, mga tao na talagang walang direksyon ng buhay. Tumanda na siya, pero walang nangyari sa kanyang buhay. Walang ethical standard ng kanyang buhay. Kulang siya sa pagkaunawa. Bakit? Because of the deception of the enemy. But I have good news for you. Pakisabi sa katabi mo, may mabuting balita sa atin. Amen? Ang mabuting balita, ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kaliwanagan ng buhay.
Amen? Can we give Him the praise? Nagbibigay siya ng kaliwanagan ng buhay. Sabi ng Luke 4 verse 18 sa ating text, Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." The Father has anointed the Lord Jesus to preach the gospel to the poor. He has sent me, Jesus said, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to set them free, and of course, recovery of sight to the blind. Yun yung purpose. Praise the Lord, hindi aksidente na narito tayo ngayong umaga para bigyan ng kaliwanagan ng Diyos ang iyong kaisipan, ang iyong puso, ang iyong spiritual eyes mabuksan. Sabi ng Psalm 146 verse 8. Basahin natin ng malakas. Are you ready? Ready? Go. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Amen? Do you believe that? Naniwala po ba kayo doon? Kung naniwala kayo, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. Binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ang Diyos nagbibigay ng pagkakita. Binabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniibig ng Panginoon ang mga matuwid. So ito yung kanyang purpose. Ito yung layunin ng Diyos sa atin. Na mabuksan ng ating spiritual na buhay. Mabuksan tayo para sa Diyos. Maintindihan mo kung ano yung purpose ng Diyos sa'yo. Maunawaan mo kung ano yung layunin niya. Magkaroon ka ng vision kung ano yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang plano ng Diyos, hindi tayo pahirapan, kundi bigyan ka ng magandang kinabukasan. Ang plano ng Diyos ay ikaw ay ibangon kapag ikaw ay nabubuwal. Sapagkat ikaw, ang bawat isa, ay mahal ng Diyos. Amen? So Isaiah 29 verse 19 it says, "The Lord said," sabi ng Panginoon, "in that day," sa araw na yon, merong appointed time, may appointed day. In that day, the Lord said, "the deaf shall hear the words of the book." Ang bingi makakarinig siya ng mga salita ng aklat ng Panginoon. And it says, "the eyes of the blind," ang mga mata ng bulag ay makakakita out of obscurity, mula sa kapanglawan at mula sa kadiliman, sila ay makakakita. Amen? That is the word of the Lord. In that day. And that day came when Jesus came. At si Jesus, siya yung noon. Siya yung ngayon. Siya yung magpakailan paman. At kung gumagawa siya noon ng himala, patuloy siyang gumagawa ng himala hanggang ngayon. Amen. Amen. In that day, sa araw na yon, that appointed day, the deaf, ang bingi makakarinig. And I'm praying for that even in this church. Na mga bingi makarinig. Kahit na yung physical na bingi. Kahit na yung physical na bulag makakita. And that is the mission, the purpose why Jesus came. Sabi ng Isaiah 42 verse 16, in the New King James Version, it says, "The Lord said, I will bring the blind by a way they did not know. Aking akayin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. I will lead them in paths they have not known." Aking gagabayan sila sa mga landas na hindi nila nalalaman, sila'y aking papatnubayan. This is the word of the Lord. God is doing that until today. God is saying, I will bring the blind by a way. Physical blind or spiritual blind, I will bring them by a way they did not know. I will lead them in the paths they have not known. I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things I will do for them and not forsake them. Ito'y gagawin ko, hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sila iiwanan. Yun yung purpose ni Lord eh. And that's why we need to believe on Him. Maniwala tayo sa Kanya. Na mawala sa atin yung pagkabulag, magkaroon ng direksyon yung buhay mo, magkaroon ng purpose yung buhay mo, magkaroon ng objective ang buhay ng bawat isa. Malaman mo yung tama sa mabuti. Mamuhay ka sa matuwid kaysa sa mali.
Mamuhay ka na walang deception sa'yo. Walang pandaraya ng dyablo. The Lord opens the eyes of the blind. And He said, I will make darkness. Gagawin kong liwanag ang kadiliman. Maging ang mga baku-bakong lugar ay aking papatagin. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin. Pakisabi sa katabi mo, ang mga bagay na ito gagawin ng Diyos sa'yo. Gagawin ng Diyos sa'yo. God is a God of miracle. He is a miraculous working God. Nothing is impossible with Him. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. And that is why we pray, we fast. Maraming salamat sa mga nakiisa sa ating panalangin at sa ating pag-aayuno noong nakaraang Monday, Tuesday, and Wednesday. Thank you. Salamat nakikibahagi kayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanilang buhay? Praise the Lord. Tandaan natin, ang Panginoon nagbibigay ng kaliwanagan. Naggagabay siya. Isang araw, ang Panginoong Hesus naglalakad in John chapter 9, verse 1, as Jesus passed by, He saw a man who was blind from birth. We know that in John chapter 9. Nung ang Panginoong Hesus, when He was passing by, He saw a man blind who was blind from birth. Bulag mula sa kanyang pagkasilang. Mula nang ipinanganak siya, siya ay bulag. Literally, bulag siya. And of course, spiritually, bulag siya. And verse 2, sabi ng Biblia, and His disciples asked Him, tinanong siya ng mga alagad niya, Lord, Rabbi, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Sino ang nagkasala? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Bakit siya naging bulag? Kasi sa panahon na yan, kapag ang isang tao pinanganak na bulag, merong sumpa sa kanyang pamilya. Merong tinatawag na generational curse. Kapag isang tao pinanganak ng mahirap, merong sumpa. Kapag isang tao pinanganak na may sakit at karamdaman, merong sumpa sa kanyang pamilya. Yun yung kanilang nakagisnan, yun yung kanilang paniniwala. Kaya sabi nila sa Panginoon, Rabbi, Guro, sino nagkasala? Ito bang taong ito na pinanganak na bulag o yung kanyang mga magulang? And take note what Jesus said. Jesus answered, verse 3. He said this word, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Hindi mahalaga, sabi ng Panginoong Hesus, hindi mahalaga kung siya'y nagkasala at naging ganun siya. Hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga kung ang kanyang mga magulang ay nagkasala at nakapasok ang sumpa sa kanila. Hindi mahalaga yon. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga, yung gawa ng Diyos mahayag sa kanyang buhay. Yun yung mahalaga. And the rest is history. Yung lalaking yun, nakakita, binigyan siya ng Panginoon ng paningin, nakadilat siya. Bakit? Nahayag sa kanya yung gawa ng Diyos. Nahayag sa kanya yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Pakisabi sa katabi mo, sa'yo rin. Hindi mahalaga kung ano kalagayan mo sa buhay. Amen? Hindi mahalaga kung ano status mo sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung ano yung mga pagsubok at yung mga problema na pinagdadaanan mo. Ang mahalaga, maging positibo yung pananaw mo na ang Diyos may gagawin sa iyong buhay. At ito isang makapangyarihang gawa. Purihin ang Panginoon. Now listen carefully. The word in that word revealed in Greek is phanero. Na ang ibig sabihin to make manifest. And visible that has been hidden or unknown. Mahayag yung isang bagay na hindi nakikita. Yung hindi natin alam, mahayag sa iyong buhay. Mahayag sa iyong buhay, yung himala sa iyong buhay. May mga himala, pakisabi sa katabi mo, merong himala na nakatago na hindi pa nahayag sa iyo. At nais ni Lord na ma-reveal ito sa iyo. Amen? Nais ni Lord na spiritually makakita ka. Spiritually. Parang yung kwento na si Elisha kasama niya yung kanyang disciple na si Gehazi, napapaligiran sila ng mga kaaway. At sabi ng kanyang disciple, sabi niya, Master,
Napapaligiran tayo ng ating mga kaaway. At kitang-kita naman nila, literally, ang daming kaaway, ang daming mga Syrian armies. But Elisha prayed to God. And he said, Lord, open his eyes. And you know, binuksan ni Lord yung kanyang mga mata. At nung nabuksan yung kanyang mga mata, nakita niya, napapaligiran sila ng maraming kaaway, pero nakita niyang masigit na maraming mga anghel ang nakapaligid sa kanila. Masigit na nakita niyang makapangyarihan yung nasa kanila. You know why? Na-reveal sa kanya. Nahayag sa kanya. You know, minsan nakikita natin problema, pagsubok, nakita natin sakit, karamdaman, nakikita natin yung kahirapan. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, pakisabi sa katabi mo, mahayag sa iyo ang mga gawa ng Diyos. To make manifest and visible what has been hidden or unknown. Purihin ang Panginoon. You see, the Lord's healing power is hidden from us. But we must pray. Amen? We must pray. We must pray and believe that His power will manifest to us. Manalangin tayo. Kaya nga tayo nagpipray. Bakit? Kasi binibigyan natin ng karapatan ang Diyos. Alam niyo, ang pananalangin ay pagbibigay sa Diyos ng karapatan na kumilos sa ating buhay. Binibigyan natin siya ng kapangyarihan na gumalaw sa atin na tayo ay naniniwala sa Kanya. So the question today is, what must we do to receive spiritual sight and vision? Ano gagawin ko? Kung ako minsan nalalabuan ako, nakikita ko lagi puro problema ako, puro pagsubok, ano gagawin ko, Pastor? Para ako ay tumanggap ng spiritual sight, ng vision sa aking buhay. Because the Bible is saying to us, Jesus came to proclaim. The word proclaim is to publish, to preach, to manifest recovery of sight. Ihayag niya na mayroong pagkakita. Sa Kanya mayroong pagkakita, walang pagkabulag sa Panginoon. Amen? Walang kadiliman sa Kanya. Sa Kanya puro kaliwanagan, kagandahan, kasaganaan, katagumpayan, kaginawaan ng buhay, lahat yan sa Kanya. That's why we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on me, to my family, to our church, as it is in heaven. So when we pray, we ask God. So the question is, what must we do? First, we must pray for enlightenment. Pakisabi sa katabi mo, manalangin ka ng kaliwanagan sa iyong buhay. Kung nadidimlan ka ng kaisipan, nadidiliman ka sa iyong buhay, nalalabuan ka sa mga pagsubok, sa mga problema sa iyong buhay, nakakaranas ka ng matinding atake ng dyablo sa iyong buhay, na ang nakikita mo lagi puro negative. Sabi nga ni Corrie ten Boom, isang babae na ginamit siya ng Panginoon na ang mga Hudyo ay kanyang itago during the Nazi regime ng World War II. At the age of 85, nagpipreach pa siya. Yanong siya, ano yung energy mo? Ano yung passion mo? Ano yung reason why until today, at the age of 85, you're still proclaiming the gospel? Sabi ni Corrie ten Boom, sabi niya, when you see around, you will be depressed. Depressed ka sa bawat nakikita mo sa paligid. When you see at yourself, sometimes you will be oppressed. But when you look upward, you will be at rest. Amen? Magiging payapa ka pag tumingin ka sa taas. So, ano ang dahilan o what must we do to receive spiritual sight and vision? We must pray for enlightenment. Ginawa yan ni David, dapat natin gawin. Psalm 13 verse 3, it says, consider and hear me, O Lord, my God.
enlighten my eyes. Pagliwanagin mo ang aking mga mata, lest I sleep the sleep of death. O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin, sagutin mo ako, ang aking mga matay paliwanagin. Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan mo to. Kasi minsan at malimit ang nakikita natin problema. Ang nakikita natin pagsubok. And sometimes and most of the time, nadidepress ang iba. Nawawalan ng gana. Nagiging hopeless yung situation. But we need to pray for you to be enlightened. Amen? Consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Enlighten me, Lord. Pagliwanagin mo ako. Verse 4, he said this word, lest my enemy. Baka sabihin ng kaaway ko, ako'y kanilang natalo. At sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Lest my enemies say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice or boast when I am moved or fall. May kaaway tayo na nandadaya, nambubulag ng kaisipan. And so, we must pray. We must give God the authority, the power to intervene in our life. That is prayer. Giving God the permission to intervene in our life. Bigyan natin siya ng permission na kumilos sa ating buhay. Kaya every day, whenever I go to other places or something na gagawin ko, lumulod ako sa Panginoon, lumalapit ako. I give Him permission. Bigyan mo siya ng permission, bigyan mo siya ng pagkakataon na kumilos sa iyong buhay. So that the Lord will enlighten you. Amen? Pagliwanagin ka ng Panginoon. Pangalawa, we must buy the eye salve of the Lord by faith. Bumili tayo sa Panginoon ng pampahid sa ating mga mata. Kailangan ba natin ito? Na bumili sa Panginoon ng pampahid sa ating mga mata? Tingnan natin yun. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 18, the Lord said, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Ano itong gold refined in the fire? Yung gold refined in the fire, yung ginto na dinalisay ng apoy, yun yung pananampalataya. Pagkasabi sa katabi mo, yun yung pananampalataya. Ang currency sa langit, ang currency sa Panginoon, ang bayad sa Panginoon ay pananampalataya. Pakisabi sa katabi mo, pananampalataya. Pagka may gusto kang makuha sa Panginoon, kinakailangan sumampalataya ka. Amen? Yung bulag, kaya siya nakakita, sumampalataya siya sa Panginoon. Si Bartimeus, kaya siya nakakita, sumampalataya sa Panginoon. Sumisigaw siya, Lord, Son of David, have mercy on me. Have mercy, O Lord. At dahil sa maingay siya, pinalapit siya ng Panginoon, ano kailangan mo? Ano yung nais mong gawin ko sa iyo? Alam ni Lord, bulag siya. Pero sabi ni Lord, ano gusto mo? Ano yung desire mo? Ano yung nais mo na gawin ko sa iyo? Sabi niya, Lord, gusto ko makakita. And the Lord said, be it unto you according to your faith. Amen? Ang bayad sa Panginoon ay pananampalataya. Kung nais mong makakita spiritually, sumampalataya ka. Kung nais mong gumaling, sumampalataya ka. Kung nais mong makalaya sa kasalanan, sumampalataya ka sa Kanya na siya'y nagpapalaya. Kung nais mong mabago yung buhay mo, maalis ka sa bisyo, maalis ka sa kasalanan, sumampalataya ka sa Kanya. Ang bayad sa Panginoon, pananampalataya. Kaya sabi ni Lord sa Revelation chapter 3, kausap niya yung Laodicea. Actually, sa Laodicea, ang mga tao rito, sila ay mostly mga doctors yan. Kaya nakaka-connect sila doon sa eye salve. Kaya sabi rito ni Lord sa kanila, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich,
and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve that you may see. Bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy, ng iyong pananampalatayang dinalisay sa apoy, upang ikaw ay magkaroon ng maputing kasuotan. Na ikaw ay maging mayaman. Sabi diyan, that you may be rich, and white garments, magkaroon ka ng puting kasuotan, na hindi ka na maging hubad. Kasi tandaan natin, ang taong namumuhay sa kasalanan, spiritually hubad sila. Remember Adam and Eve? Bakit sila nagtago sa Diyos? Kasi nag-fall sila sa kasalanan. Sinuway nila yung sinabi ng Panginoon. Nang sinabi ng Diyos sa kanila, Adam and Eve, nasaan kayo? Alam ng Diyos yung kanilang ginawa. But still, God is looking for them. Giving them a chance to tell God kung ano yung ginawa nila. Hubad sila, naging hubad sila. And same with us. Kung ikaw ay namumuhay ka sa kasalanan, hubad ka sa Panginoon. At para magkaroon ka ng kasuotan na puti, kinakailangan mo ng pananampalataya. Na hindi mahayag ang iyong kahubaran, and anoint your eyes with eye salve that you may see. At ng pampahid na ilagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Now, the word eye salve in that verse is kolorion. It symbolizes the ability to see and understand spiritual truths, for us to gain spiritual clarity and vision for our spiritual condition. Yan ang ibig sabihin ng eye salve. It symbolizes the ability. Ito ay simbolo ng kakayanan na makakita, na makaunawa ng mga spiritual na katotohanan. Na kahit na ikaw ay ordinaryong bata, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, kundi makaunawa ka sa pamamagitan ng pananampalataya. It represents a remedy for spiritual blindness, enabling us to perceive our need for spiritual enlightenment. Kaliwanagan sa ating buhay. Amen? Ano dapat natin gawin para makita natin yung nais ng Diyos sa atin? Mabuksan ang yung spiritual na mga mata. Ano dapat na gawin? Pray for enlightenment. And then, by faith, we must buy the eye salve of the Lord. Amen?